nagbago ang direksyon, at nagpalakas muli. Ngayong hapon, ang Super Typhoon Bavi ay nagpalakas muli mula sa 175 patungo sa 205 kilometro bawat oras, na may mga gust na umabot muli sa 250 kilometro bawat oras. Ngunit ang pinakakritikal na bagong development ngayong hapon ay ang pagbabago ng direksyon ng Bavi. Mula sa patungong kanluran ngayong umaga, ang bagyo ay ngayon ay gumagalaw na patungong Hilagaang Kanluran. Ang pagbabagong ito ay nagbabago ng lahat ng kalkulasyon natin tungkol sa kung saan ang Bavi ay magtutungo sa mga darating na araw. Magandang hapon mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng hapon nitong linggo, ika-5 ng Hulyo 2026. At ngayong hapon, mayroon kaming mga napakakritikal na bagong impormasyon tungkol sa Super Typhoon Bavi na kailangan ng bawat Pilipino na marinig at sineseryosohin. Simulan natin sa pinakabagong status ng Super Typhoon Bavi. Simula alas 3 ng hapon ngayong araw, ang Super Typhoon Bavi, na may international na designation na 2,600 ay tinatantya ng Pag-asa sa 2,575 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon, nakalagay sa 13.5 degrees Hilaga, 148.0 degrees silangan. Ang bagyo ay gumagalaw patungong Hilagaang Kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras, na may pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 205 kilometro bawat oras malapit sa sentro at mga gust na umabot sa 250 kilometro bawat oras. Pansinin ang tatlong makabuluhang pagbabago mula ngayong umaga na nagbabago ng ating assessment ng Bavi ngayong hapon. Una, ang pinakamataas na hangin ay nagpalakas muli mula sa 175 patungo sa 205 kilometro bawat oras. Ikalawa, ang mga gust ay nagpalakas muli mula sa 240 patungo sa 250 kilometro bawat oras. At ikatlo, ang pinakakritikal na pagbabago, ang direksyon ng bagyo ay nagbago mula sa patungong kanluran ngayong umaga patungo sa Hilagaang Kanluran ngayong hapon. At ang bilis ng kilusan ay tumaas mula sa 15 patungo sa 20 kilometro bawat oras. Ang pagbabago ng direksyon mula kanluran patungo sa Hilagaang Kanluran ay isang napakamakabuluhang development. Ang Hilagaang Kanlurang direksyon ay naglalagay ng southeastern Luzon, kabilang ang Bicol Region at Eastern Samar, sa potensyal na landpath ng Bavi sa mga darating na araw. Pansinin na ang reference point ay nagbago mula Eastern Visayas ngayong umaga patungo sa Southeastern Luzon ngayong hapon, isang malinaw na senyals na ang bagyo ay gumagalaw ng mas patungo sa ating bansa kaysa sa inaasahan ngayong umaga. Para sa lahat ng Pilipino, lalo na ang mga nasa Bicol Region, Eastern Visayas, at Eastern Samar, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw at urgent. Ang Super Typhoon Bavi ay nagbago ng direksyon patungo sa Hilagaang Kanluran ngayong hapon. Ang bagyong ito ay nananatili pang malayo, nasa 2,575 kilometro pa lamang, ngunit ang bagong track nito ay naglalagay ng eastern seaboards ng Southern Luzon sa mas mataas na risk kaysa kahapon. Ang regular na pagsuri ng mga opisyal na advisory ng Pag-asa ay napakahalaga sa mga darating na oras. Ngayon, pag-usapan natin ang domestic weather situation ng ating bansa ngayong hapon. Ang easterlies ay patuloy na nakakaapekto sa eastern sections ng Luzon at Visayas ngayong hapon. Pansinin ang bahagyang pagbabago sa listahan ng mga apektadong lugar. Ang Eastern Visayas at Dinagat Islands ay hindi nakasama sa listahan ngayong hapon, habang ang Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, at Quezon ay nananatiling apektado ng easterlies. Para sa Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora, at Quezon, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms dahil sa easterlies. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat. Para sa lahat ng mga residente ng Bicol Region, ang mensahe ngayong hapon ay espesyal na mahalaga. Ang inyong lugar ay kasalukuyang nasa potensyal na landpath ng Super Typhoon Bavi batay sa bagong track nito. Habang ang bagyo ay malayo pa, simulan na ang inyong paghahanda ngayong hapon. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Para sa Metro Manila, kahit na ang inyong lugar ay nananatiling calm ngayong hapon,
ang bagong hilagaang kanlurang track ng Bavi ay naglalagay ng inyong lungsod sa mas mataas na risk kaysa kahapon. Ang pagiging handa ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay nyo sa inyong sarili at sa inyong pamilya ngayong araw. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong hapon, para sa eastern section ng Southern Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa silangan patungo sa hilagaang silangan, na may coastal waters na slight hanggang moderate at umabot sa 0.6 hanggang 1.5 metro. Para sa natitirang Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa silangan patungo sa timog silangan, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.5 metro. Para sa Visayas at eastern section ng Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa hilagaang silangan patungo sa hilagang kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Para sa natitirang Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog kanluran patungo sa hilagang kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa eastern seaboards ng Luzon, lalo na sa Southern Luzon at Bicol Region, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw. Ang bagong hilagaang kanlurang track ng Bavi ay nagpapataas ng kahalagahan ng regular na pagsuri ng mga weather updates bago maglayag sa mga darating na araw. Ang kondisyon ng karagatan sa eastern seaboards ng Southern Luzon ay maaaring lumala ng mabilis sa mga darating na araw habang ang Bavi ay lumalalapit. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong hapon at ang pinaka-critical na mensahe para sa lahat ng Pilipino. Ang Super Typhoon Bavi ay nagpalakas muli at nagbago ng direksyon ngayong hapon. Ang bagong hilagaang kanlurang track nito ay naglalagay ng southeastern Luzon at Bicol Region sa mas mataas na risk. Ang 2,575 kilometro ay sapat pa ring malayo para hindi maging agarang banta ngayong hapon, ngunit ang bilis ng paggalaw nito na 20 kilometro bawat oras, kasama ang malakas na intensity na 205 kilometro bawat oras, ay nagpapakita ng isang bagyo na seryoso at determinado. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa Bicol Region, Eastern Visayas, Eastern Samar, at sa buong eastern seaboards ng Southern Luzon, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw at urgent. Simulan na ang inyong heightened monitoring activities ngayon. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay fully operational. Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay standby at handa. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay may malinaw na impormasyon tungkol sa bagong track ng Super Typhoon Bavi. Ang aming weather monitoring team ay magpapatuloy na subaybayan ang Super Typhoon Bavi ng maingat sa buong gabi at bukas ng umaga, at agad naming ibabahagi ang lahat ng bagong impormasyon sa inyo. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang Super Typhoon Bavi ay nagbago ng direksyon ngayong hapon. Ito ay lumalalakas at lumalalapit. At ang ating bansa ay kailangang maging handa. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang hapon at maingat sa lahat.